Si Lina, POV. Tulala ako habang nagmamaneho ako pauwi ng mansyon. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala nang masilayan kong itsura ng dalawa kong kaibigan. Natutulog sila kanina nang dumating kami sa kanilang room, pero kitang-kita sa katawan nila ang hirap ng kanilang pinagdaanan. Ang laki ng pinagbago nila at para bang dumaan sila sa matinding pagpapahirap. Ibang-iba ang itsura nila compare nung last na nakasama namin sila. Mahaba na ngayon ang kanilang mga buhok at balbas na para bang ilang buwan nang hindi nagugupitan. Umitim din sila at pumayat and worst, marami ako napansing pasa sa kanilang katawang kanina. Anong nangyari? Sinong nasa likod ng pagpapahirap nila Jake at Liro? Bakit kailangan nilang danasin ang matinding pagpapahirap? Ang alam ko wala silang kaaway. Kahit naman mukha silang mga loko-loko pero mababait din naman sila. Kaming lima lang din ang magkakaibigan simula nung high school pa lang kami, kaya never ko narinig na nagkaroon sila ng kaaway. Dahil sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na napansin ang pagpalit ng kulay ng stoplight na nasa unahan lang. Taranta ko na apakan ng brake, kaya lang hindi na rin talaga kaya. Nahagip ko pa rin ang puweta ng kotseng nasa unahan ko. Shit, ano ba? Kapag minamalas ka nga naman, oo. Nainis ko pang sabi. Wala sa sarili na patitig ako sa kotseng na nabangga ako at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba, lalo na at napansin ko na hindi pala. Basta-bastang sasakyan ang nabangga ako. Sa yung limited edition luxury car at kung sino man ang nasa loob, tsak na malalagot ako. Ano ba naman yan si Lina? Ang tanga-tanga mo. Mahina akong sambit na mapansin kong pagbukas ng pintuan ng kotse at mula sa loob lumabas ang isang lalaki hindi sa hinagap, hindi ko akalaing makikita sa personal. Yes, kung hindi siya nagkakamali, si Damon Montecarlo Montanong lalaking biglang bumaba mula sa loob ng sasakyan. Habang nakasunod sa kanya ang tatlong lalaking naglalakad palapit sa aking kotse. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng matinding kaba, lalo na nang lumapit ang isa sa mga kasamahan nito sa kotse ko at kinatok ang bintana. Anong gagawin ko? Mag-isa lang ako tapos ang dami nila. Mahina ako muling sambit, parang gusto ko nang maiyak. Sa dinami-daming taong pwede kong makasalumuha, dito sa kalsada ang lalaking ilang gabi din gumugulo sa isipan ko. Simula nang nakita kong larawan niya, dahil nakapaikot ang mga kasama ni Damon Montecarlo Montano sa aking kotse. Wala na talaga akong choice kundi ang buksan ng konti ang bintana. Makikiusap na lang siguro ako sa kanila. Magpapakabait ako total, wala namang problema ang pamilya namin pagdating sa pananalapi. Maliit lang naman ang damage kung tutuusin eh. Manong, pwede bang pag-usapan na lang natin to? Promise, hindi ko po kayo tatakbuhan. Kaagad kong bungad pagkabukas ko ng bintana ng sasakyan. Madalang na lang ang mga sasakyang dumadaan sa bahaging ito, kaya naman mahihirapan ako na makahingi ng tulong kung sakaling gawan nila ako ng masama. Puro pa naman sila mga lalaki at sa itsura pa lang para bang wala silang balak na gumawa ng matino. Bumaba ka na muna miss at tingnan ang damage. Seryosong bigkas na lalaking nasa labas lang ng aking kotse. Wala sa sariling napatitig ako sa gawin ni Damon na noon ay nakasandal sa pintuan ng sasakyan at direktang nakatitig sa gawi ko. Para bang inaaninag niya din kung sino ang sakay ng sasakyan ko. Hindi ba siya nakakatakot? Mahina akong sambit. Napansin kong tinitigan lang ako ng lalaking kausap ko at mabilis na humakbang paatras. Para bang binibigyan niya ako ng espasyo para bumaba ng kotse. Well, ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang bumaba? Mukhang si Damon ang tinutukoy niyang boss niya. Kaya naman pagkababa ko ng kotse, dahan-dahan na ako naglakad patungo kay Damon na noon ay kitang-kitang pagkainip sa muka. Sorry po kung nabangga akong kotse niyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po tatakasan ang obligasyon ko. Mahina akong sambit pagkalapit ko sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ako kinakabahan ng ganito. Nanunuot sa ilong ko ang gamit niyang pabango at kahit na nakasuot siya ng eyeglasses, hindi maikakailang ang kanyang kagapuhan. Ano niya kaya si Alina? Bakit sila nakunan ng larawan ng kapatid kong si Althea habang namamasyal sila sa mall? May relasyon ba ang Damon na ito sa asawa ng kapatid ko? Shit, kung meron man, hindi ko talaga masisisi si Alina. Napaka-attractive naman kasi nitong si Damon. Pormahan pa lang, lalaking lalaki na. Are you done staring at me? Pumasya naman kaya sa panlasa mo. Narinig kong bigas niya gamit ang kanyang baritonong boses. Hindi ko naman mapigilan na mapakurap habang titig na titig pa rin sa mukha niya. Paano ba naman kasi? Boses pa lang parang nakaka-inlove na. Ha?
Ano nga ulit ang sabi mo, mister? Pilit kong pagpapakasyual sa harap niya, pero hindi talaga kaya. Ramdam ko kasi ang panginginig ng boses ko eh. Shit talaga, as in shit, Selena, umayos ka. May nobyo ka na't hindi ka pwedeng basta nalang humanga sa kung kani-kaninong lalaki dyan. Lalo na sa isang Damon Montano na hindi ko alam kung anong klaseng pagkatao meron. Yes, I guess, kaya mong bayaran ng damage ng sasakyan ko. Pero paano naman ang oras na nasayang sa akin? Seryosong bigkas ni Damon na labis ko ikinagulat. Seriously, sa dami niyang mga kasamang tauhan, naisip niya pa talaga ang tungkol sa oras na masasayang daw sa counting damage ng kanyang sasakyan? Humalik lang ng konti ang bumper ng sasakyan ko sa putan ng kotse niya. Istorbo na kaagad yon. Grabe naman siya. Bagay na bagay nga sa kanyang ugali niya sa panlabas niyang kaanyuan. Oo, kagaya ni George, matangkat din to si Damon Monte Carlo Montano. Gwapo din pero feeling ko mas malakas ang kanyang appeal compare kay George. May something kasi sa kanya na hindi ko ma-explain eh. Para bang sa tuwing makakasalubong mo siya somewhere, hindi rin maiwasang mapapalingon ka sa kanya. Ilang taon na ba siya? Well, alam kong masamak na mas matanda siya compare sa akin. Kilala siya ni Daddy at naalala ko pa nga na pinapaiwas niya kami sa taong to. Bakit kaya? Dahil ba medyo magaspang ang pag-uugali ng taong to? Anong pwede kong gawin para makapagbayad ng compensation? Really, hindi ko talaga sinasadya na mabangga ang kotse mo. Medyo late na at pagod na kasi ako kaya medyo absent-minded ako kanina. Mahina akong sambit. Hindi ko alam kung tama ba itong lumalabas sa bibig ko pero bahala na. Heist, ang dami ko ng problema. Dumagdag pa sa alalahanin kong disgrasyang to. Really? Absent-minded? Why? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo kaya ka? Kahit na 10 oras ng gabi, nasa labas ka? Kaya ka absent-minded? Seryosong tanong niya habang nakataas ang kabilang sulok ng kanyang labi. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Why so pogi kasi? Alam ko kung anong nakikita ko kay Damon na wala sa iba. Oo, tama. Prusko. Lalaking lalaki siyang tingnan at para bang gusto ko tuloy tanggalin ang sunglass na suot niya para makita ko kung ano ba talagang itsura ng mga mata niya. Of course not. Going strong kami ng boyfriend ko, kaya imposible ang sinasabi mo, Mr. Montano, sambit ko. Piste, ngayon ko lang na-realize na magkapareho pala sila ng apelyido ng boyfriend ko si George. Sa bagay, ano pa nga ba nga asahan ko? Normal lang naman na marami talagang magkakapareho ng apelyido sa mundo eh. Well, so totoo, may boyfriend ka na nga. Hindi nakapagtataka, maganda ka rin naman kasi eh. Kaya lang sa na-damage mo na sasakyan ko, hindi ako tumatanggap ng pera dahil kaya ko namang ipagawa ng galing sa sarili kong bulsa. Nakangisi niyang bigkas. Otomatiko na napakunot naman ang noo ko habang titig na titig sa kanya. Ano palang gusto niya? Kung willing naman pala siyang ipagawa ang damage ng kanyang sasakyan, bakit pa kami nag-uusap ngayon? Anong gusto mong compensation liban sa pera? Saka ano pa ba ang pag-uusapan natin kung ayaw mo pala ng pera? Nagtataka kong sagot. Sa likod ng matikas at brusko nitong personalidad, may tinatago din pala itong pag-uugaling mahirap intindihin. Ikaw, nakangisi niyang bigkas. Kagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Ako? Mahina akong tanong. Hindi ko magets kung anong ibig niya sabihin, as in ako. Ano naman ang magagawa ko dyan sa gasgas ng kotse mo? For your information, Mr. Montano, wala akong alam tungkol sa pag-aayos ng mga sira-sirang sasakyan. Nainis ko ng sagot sa kanya. Napansin ko naman na muli siyang napangisi. Bakit? Sinabi ko ba na kailangan mong ayusin ang kotse ko? Well, Miss Selena, may mga bagay kang pwedeng gawin para sa satisfaction ko at para hindi na kita ihahabla sa mga pagkakamaling nagawa mo. Sundin mo na lang ang nais ko. Kapag masatisfied mo ako ngayong gabi, hindi na kita guguluhin at bukas ng umaga pagising mo, wala kang sakit ng ulo na iisipin. Nakangisi niyang sagot sa akin. Naguguluhang napatitig ako sa kanya. Ano bang ibig mo sabihin? Ano bang naiisip mong pwede kong gawin para mabayaran ang damage na sasakyan mo? Nainis kong tanong sa kanya. Napansin kong paggalaw niya at tinikit niya ang kanyang sariling katawan sa akin. Wala sa sariling napahakbang ako pa atras. Mahina niyang sagot na labis kong ikinagulat. Hindi ako makapaniwala na napatitig sa kanya para arokin ko nagbibiro. O seryoso ba siya pero sa nakikita ko sa ekspresyon ng mukha niya ngayon, para bang sobrang seryoso niya. Ako? As in ang sarili ko? Gulat na gulat kong bigkas. Pakiramdam ko biglang nanayo lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Hindi ko ma-imagine kung kaya ko bang ipambayad ang sarili ko dahil lang sa maliit na damage na isang sasakyan. Abat litche,
Ngayon ko lang lubos na naisip na may pagkademonyo pala tong kaharap ko. Kaya pala ayaw daw niyang tumanggap ng kompensasyong pera. Dahil ibang nais niya. Turn off tuloy ang paghanga na ramdaman ko para sa kanya kani-kanina lang. Sa lahat ng ayaw ko ay ang lalaking manyakis. Bakit ako? Abat, hindi naman yata pwede yung sinasabi mo, Mr. Damon. Hindi ako pakawalang babae na mismo sarili kong pamalit para lang mabayaran ko ang damage ng sasakyan mo. Naiinis kong bigkas. Ayaw mo? Well, okay, mabilis akong kausap. Tatawag na lang tayo ng pulis kung ganun, para tapos ng usapan. Seryoso niyang bigkas at mabilis akong tinalikuran. Diretso siyang pumasok sa loob ng kanyang kotse, habang hindi naman ako makapaniwala sa huling katagang binitawan niya. Ano daw? Pulis? Tatawag daw ng pulis sa malit na aksidenteng ito? Nahibang na ba siya? Shit, para akong ipinako sa aking kinatatayuan habang susundan ko na lang na tingin si Damon na mabilis na pumasok sa loob ng kotse. Hindi ko malaman ang gagawin ko pero isa lang ang sigurado ako. Ayaw kong mapapulis or mademanda. Piste, napakalit na damage na sasakyan, bakit ba pinapalaki niya pa? Kung alam ko lang na itong mangyayari, nagstay na lang sana muna ako ng ospital eh. Ngayon ko lang lubos na naisip na kaakibat pala ng kamalasan ang makipag-usap sa isang lalaki hindi mo pa lubusang kilala. Idinadaan ang lahat sa santong paspasan. No, hindi ako papayag na makapag-take advantage siya. Sa akin kaya naman mabilis na ako naglakad palapit sa kanyang kotse. Kinatok kong bintana sa bahagi kung saan siya sumakay. Ma'am, bawal na pong istorbohin si boss. Sundan na lang po natin ang nais niya. Hintay na lang po natin ang mga kapulisan. Kagad naman saway sa akin ng isa sa mga kasamahan niya. Wala sa sariling napatitig ako dito. Kung hindi ako maaring magkamali, mga bodyguard sila ni Damon pero isa lang ang pinagtataka ko sa ngayon. Bakit magkapareho sila ng uniform ng mga bodyguards ni Alina? Huwag nilang sabihin na si Damon ang nasa likod kaya napakahirap lapitan ni Alina ngayon. Kaya ang yabang ng babaeng yun at kahit na anong pakiusap na ginawa namin, ayaw talagang makinig. Shit, sino ba talaga siya? Sino si Damon Montano sa buhay ni Alina? Bakit nalilink siya dito? Alam kaya nitong si Damon na maliban sa kanya ay may ibang lalaking kinakalantari si Alina? Alam niya din kaya na asawa si Alina ng kakambal kong si Stel? Wala sa sariling muli akong kumatok sa salamin ng bintana ng kotse. Ilang saglit lang naman din ang paghihintay ko dahil kaagad din naman yung bumukas. Bumungad sa akin ang seryosong mukha ni Damon na hindi pa rin naalis ang kanyang suot na sunglasses. Ano bang nangyari sa taong ito? Sobrang dilim ng paligid pero nakasunglass pa rin. Nag-a-addict ba siya? Ayaw niyang ipakita sa akin ang mga mata niya dahil natatakot ba siya na baka mapansin ko na baka nakadrag siya? Shit, kung ano-ano na tuloy ang naiisip ko. Kaunting panahon na lang feeling ko mapapraning na ako sa dami ng mga speculations na pumapasok sa isipan ko. Yes, seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Ano ba ang pwede kong sabihin sa kanya? Ano ba ang gagawin ko? Nagpatawag ka talaga ng pulis dahil sa maliit na bagay na to? Nirita akong tanong sa kanya. Napansin ko naman na kaagad siyang napangisi. Gusto ko lang protektahan ng mga ari-arian ko, Miss Selena. Don't worry, hayaan natin ang batas ang magdesisyon kung ano ba talagang dapat na gawin. Nakangisi niyang sagot. You're impossible, Mr. Montano. Sino ka ba ha? Ano bang akala mo sa sarili mo? Diyos na lahat na kayang gawin? Nainis ko ng sagot sa kanya. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Late na rin na tiyak kong mas lalo na akong malalagot nito kay mommy at daddy. Kung pumayag ka lang sana sa proposal ko kanina, hindi na sana tayo nagtatagal dito sa labas at patuloy sa walang kwentang negosasyon. Luke, hindi lang ikaw ang naabala dito, kundi din ako, Miss Selena. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilang maikuyom ang aking kamao kung kanina napahanga niya ako sa angkin niyang karisma. Kabaliktaran ng nararamdaman ko ngayon. Naiinis na ako sa kanya. Hindi ako magpapamanyak sa'yo, Mr. Damon. Isa akong malinis na babae at hindi ako tanga para pumayag sa nais mong mangyari. Diretsahan kong bigkas. Nagulat na lang ako nang malakas siyang humalakhak. Really? Bakit uso pa ba ang malinis na babae ngayon? Mga babaeng kagaya mo na ginagabi sa labas na mag-isa lang. Nakangisi niya sagot sa akin habang pakiramdam ko. Hinahagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi lang ako sure dahil nga nakasuot siya ng sunglass, diba? Pero feeling ko talaga minamanyak niya na ako eh. Pakiramdam ko rin biglang nalaki ang ulo ko sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala na sa likod ng pagiging brusko at seryoso, may tinatago din pala siyang mas maitim na pag-uugali. Isa siyang manyak at mapagsamantalang lalaki na naghahanap lang ng tiyempo para makapag-take advantage sa mga babaeng kagaya ko.
Hayop ka. Hindi ako katulad ng mga babaeng iniisip mo. Nanggigigil kong bigkas. Pigil ko sarili ko na abutin siya at pagkakalmutin. How dare him para pag-isipan ako ng masama. Imagine, iniisip niya pala na isa akong masamang babae. Nakahirap tanggapin sa panig ko. Well, kung hindi totoo, try natin. Sa dinami-dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ko, nalalaman ko kaagad sa isang pisil lang kung malinis ba siya or hindi. Bakit hindi natin subukan, Miss Selena? Nakangisi niyang sagot sabay dila niya sa ibabaw ng kanyang labi na para bang inaakit ako. Halos malaki pati ang butas ng ilong ko dahil sa sinabi ni Damon. Gago talaga, pasimpleng bastos. No, hindi ako papayag. Nainis kong bigkas at mabilis ang hakbang na umalis sa tabi ng kanyang kotse. Hindi niya ako madadala sa mga sinasabi niya. Kung gusto niyang magpapulis, edi magpapulis siya. Pakialam ko ba? Ako yata to, si Selena Montblanc at hindi pa naipapanganak ang taong kaya akong takutin. Mabilis ako naglakad pabalik ng kotse ko, takmang bubuksan ko na sanang pintuan pero natigilan ako. Bakit nakalak na? Hindi ko na mabuksan ang pintuan ng kotse gayon sa naalala ko na sa loob lang ang susi dahil hindi ko naman pinatay ang makina bago ako bumaba kanina. Wala sa sariling napatitig ako sa sakyan ni Damon at doon ko napagtanto kung ano nangyari. Kitang-kita ko kasi kung anong inaabot ng isa sa mga tauhan niya sa bintana. Yun ay ang susi ng kotse ko. Hindi ko mapigilan ng maikuyom ang kamao ko at mabilis ang hakbang na naglakad pabalik. Kinuha mo susi ng kotse ko? Sino nagbigay sa'yo na karapatang gawin iyon? Galit kong bigkas. Tuluyan ang sumabog ang galit ko at kapag nga ganito, lumalabas pa naman ang pagiging bayolente ko. Sumusunod lang po ako sa utos ni boss. Kung gusto niyo pong makuha ang susi sa kanya, ang mabuti pa pumasok na lang po kayo sa loob ng kotse niya. Parang wala lang nabigkas nito at mabilis nang naglakad paalis. Parang gusto ko nang magpapadyak sa inis at malakas na kinatok ang bintana ng sasakyan na noon ay nakasarado na. Hindi ko talaga malaman kung ano pang kailangan ng lintik na damo na to. Willing naman sana akong bayaran lahat ng damage ng kotse niya kung yun ang habol niya pero bakit iba yata ang gusto niyang mangyari? Nakakainis na siya ha. Ang sarap niyang tadyakan lalo na't kahit nabasagin ko pa siguro ang salamin ng bintana ng sasakyan niya. Wala yata siyang balak na pagbuksan ako. Damon, ano ba? Buksan mo nga to. Mag-usap tayo. Nainis kong bigkas. Anong oras na ba? Tsak na hinahanap na ako nila mommy at daddy. Hindi ko rin sila matawagan para makahingi ng tulong dahil nasa loob ng sasakyan ko ang mga gamit ko, lalo ng aking phone, na ngayon ay nakalak na at hindi mabuksan-buksan hanggat hindi binabalik ng lintik na damo na to ang susi ko. Leche talaga. Mukhang totoo talagang banta ni Daddy Hercules na umiwas-iwas sa taong ito eh. Sa bagay, sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, hindi ko naman kasi akalain ng damo na ito ang makakasagupa ako. Kung saan gusto ko na magpahinga, saka naman ito nangyari. Sa sobrang inis, wala na akong choice kundi ang buksan ng pintuan ng kotse at mabilis na pumasok. Naiinis akong naupo sa tabi ni Damon na nga noon ay prenting nakaupo na para bang wala lang sa kanya ang makailang ulit na pagkatakot ko sa labas ng kanyang bintana. Nasaan ang susi ko, Uncle? Niinis kong kagad na tanong sa kanya. Wala lang, Uncle ang gusto kong itawag sa kanya dahil masamak na mas matanda siya sa akin. Hindi ako kagaya ni Alina na sa sobrang pagiging miserable sa buhay, nagawang pumatol sa lalaking may edad na. Uncle, narinig kong sambit niya na para bang nagulat din. Napansin kong dahan-dahan itong tinanggal ang kanyang sunglasses at bumaling ang tingin sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapanganga nang biglang nagtama ang aming paningin. Shit, mukha naman talaga siyang hindi pa uncle eh. Napakagwapo niya pala talaga. Tignan lalo na kapag wala siyang suot na sunglasses. Kung makatitig ang mga matang iyon ay para bang binabasa pati kaluluwa ko. Sa hindi malamang dahilan, kaagad ko naramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Shit, ano ba talagang meron sa taong ito? Bakit nakakatakot siyang tumitig? Satisfied ka ba sa nakikita mo? Pwede na ba nating umpisahan? Nakangisi niyang tanong sa akin habang dahan-dahang inilalapit niyang kanyang mukha sa mukha ko. Hindi ko tuloy mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Umpisahan? Ang alin? As in dito? Wala sa sariling tanong ko sa kanya habang hindi ko din maalis-alis ang pagkakatitig ko sa kanyang mukha. Sa isang iglap, pakiramdam ko biglang may kung anong mahika na biglang bumalot sa buo kong pagkatao. Pati isipan ko ay bigla na lang yatang nag-freeze at hindi na makapag-isip ng tama. What do you think? Gusto mo makuha ang susi ng sasakyan mo, di ba? Nakangisi niyang tanong sa akin. Hindi ko mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway sabay tango. Wala na ba talagang ibang paraan para quits na?
I mean, hindi ba pwedeng pera na lang ang ipambayad ko? Seryosong tanong ko sa kanya, muli siyang napangisi kasabay ng pagsayad ng palad niya sa pisngi ko. Nung unang marahan niyang pinisil-pisil ang pangako, kasabay ng paggapang ng daliri niya patungo sa aking ilong, hindi ko naman mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit kay hirap ibuka ng bibig ko para sawayin siya? Sa ginagawa niya, bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit imbis na mabastusan ako sa ginagawa niya ngayon, bakit ramdam kong ang kilig sa puso ko? Hindi ako to. Kahit na ginagabi ako sa mga bars kasama ng mga kaibigan ko, never akong nakipaglampungan sa kung kani-kaninong lalaki. Kay George nga hanggang holding hands at halik lang sa noong nagagawa sa akin eh. Kaya mas lalo ko nagustuhan ng lalaking yon dahil ramdam ko ang pag-aalaga niya sa akin. Damon, mahina ko sambit. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero hindi na ako kontento sa ginagawang paghaplos niya sa pisngi ko. Nakakaramdam na rin ako ng excitement sa buong laman na sa kanya kong naramdaman. Let me taste your sweet lips, honey. Bigkas niya kasabay ng pagbaba ng mukha niya, patungo sa aking mukha kasabay ng pagsayad ng labi niya sa labi ko. Hindi ko mapigilang mapaawang ang bibig ko lalo nang maramdaman ng init ng labi niya, nakakapaso na para bang dinadala ako sa ibang dimensyon. Shit, first time na may sumayad na labi sa labi ko at isang hero pa talagang may gawa. Dapat magalit ako at lumayo pero bakit wala akong lakas ng loob na tumutol? Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko habang patuloy sa banayad na paggalaw ang labi niya sa labi ko. Kanina pa nagtatalong isipan ko kung pipigilan ko ba siya sa ginagawa niya. Sobrang lakas din kasi talaga ng habog ng dibdib ko. Pakiramdam ko kakapusin ako sa aking paghingang hindi ko mawari. Niwala na nga ako nagawa pa ng pilit niyang siniksik ang kanyang dila sa aking bibig. Kumakatok na't naghihintay ng pagbuksan kasabay ng pagsayad ng dalawa niyang kamay sa aking likod. Humahaplos siya sa bahaging iyon. Kaya naman hindi ko na napigilan pagpaawang ng aking labi kasabay ng biglang pagpasok ng isang makulit na panauhin sa aking bibig. First time mo? Seryosong tanong niya, kaagad ko namang naramdaman ng biglang pag-init ng pisngi ko. Nakakahiya, kung makapagtanong akala mo isang malaking kasalanan kung bakit first time ko pa sa ganitong klaseng larangan na halikan. Ano ngayon? Wala sa sariling tanong ko, napansin ko pag-angat ng sulok ng labi niya at malagkit akong tinitigan. Hindi ko naman mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway dahil sa kaba. Gayahin mo lang ang bawat paggalaw ng labi ko at matututo ka rin. Bigkas niya, hindi ko naman malaman kung tatango or iiling ba ako. Ano to, teacher ko siya? Tinuturuan niya ako sa tamang paghahalik? Bago pa ako makasagot sa sinabi niya, muli kong naramdaman ang pagsayad ng labi niya sa labi ko. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko na ang kanyang kapusukan. Para bang may hinahabol siya na hindi ko mawari. Hanggang sa namalayan ko na lang na ginagaya ko na ang bawat galaw ng labi niya. Ang init, sobrang init. Nakalimutan ko na nga na may boyfriend na pala ako at sa kanya lang dapat ako nakikipaglaplapan ng ganito. Ako pa lang ba? Yes, ako pa lang hindi ba? Nakangiti niyan sambit. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang tuwa kaya hindi ko mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Akmang tatakpan ko na sanang hinaharap ko gamit ang dalawa kong kamay pero mabilis niya akong pinigilan. Hindi ko mapigilan na mapaliyad dahil sa matinding init na biglang dumagsa sa buo kong pagkatao. Don't worry, wala pa akong gagawin ngayong gabi. Appetizer pa lang naman ang titikman ko. Tsaka ng main course kapag nasa tamang lugar na tayo. Nakangisi niyang sambit. Damon, anong ginagawa mo? Tama na, hindi ko na kaya. Mahina akong sambit kaya lang parang wala naman siyang narinig. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag na ganituhin ako ng isang lalaki na hindi ko naman boyfriend. Pero isa lang ang sigurado ako. Sobrang nagugustuhan kong kanyang ginagawa. Siguro nga sa dami ng mga babaeng dumaan sa buhay niya, sobrang eksperto niya na sa pagpapaligaya, kaya dumating sa point na hindi ko siya mahindian. Kabisado na niyang kiliti ng mga babae, at isa na ako doon sa mga gusto niyang biktimahin or nabiktima na dahil heto ako ngayon. Nagpapaubaya sa lalaking hindi ko naman boyfriend. Nagagalit ako na naiinis dahil ang tanga-tanga ko. Kaunting kalabit bumigay kaagad ako. Shit, ano na lang ang sasabihin ni George kapag nalaman to? Hindi pwede to. Si George ang boyfriend ko at siya lang ang may karapatan na hawakan ng katawan ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagpaubaya sa ginawa niya sa akin pero isa lang ang sigurado ako. Mahirap mahulog sa kamandag na isang Damon Monte Carlo. I am very satisfied. Now you can fix yourself and go back to your car. Baka mamaya hindi ako makapagpigil at tuluyang kitang maangkin dito mismo sa loob ng kotse ko. Nakangisi niyang bigkas.
Habang hindi naman ako naganda o gaga sa pagbabalik ng aking blouse na nahubad na, nakaramdam na ako ng pag-iinit ng aking mukha at para bang mahihimatay na ako sa sobrang pagkapahiya. Ano na lang kayang isipin ng taong ito sa akin ngayon? Ni isa akong pakawalang babae nang bilis mahulog sa kamandag niya. Ginamit niya rin kaya ang teknik na ito kay Alina? Leche talaga. Leche talagang damo na to. Siya na nga ang nakauna sa labi ko, nahaplos niya pa talaga hindi lang katawan ko, kung hindi pati na rin ang aking pagkababae. Pagkatapos kong maisuot ang aking bra at blouse, sunod ko hinagilap ang aking panty. Nasaan na ba yun? Bakit hindi ko mahanap? Tapos ka na? Out! Narinig kong sabit niya kaya wala sa sarili na patitig ako sa kanya. Naisuot niya na ulit ang kanyang sunglasses habang pranting nakaupo. Parang wala siyang ginawang kamanyakan, kani-kanina lang kumakasta siya sa akin ngayon. Ang panty ko! Saan mo nilagay ang panty ko? Lakas loob kong tanong sa kanya. Napansin kong pagguhit na nakakalokong ngiti sa labi niya at muling hinubad ang kanyang suot na sunglasses. Hinagod niya ako ng tingin at akmang haplusin ang aking pisngi, pero mabilis akong umiwas. Ang panty mo? Huwag mo nang hanapin. Remembrance mo na lang sa akin yun. Here is your key. Go back to your car now. Bago pa magbagong isip ko, uwi ka sa bahay at gawing bed slave. Nakangisi niyang bigkas. Wala sa sariling kaagad kong hinablot sa kamay niya ang susi ng sasakyan na inaabot niya sa akin at walang sabi-sabing binuksan ang pintuan ng kotse. Alam kong wala sa bokabularyo ng taong ito ang magbiro. Nakakatakot siya. Nakakatakot na baka totohanin niya ang sinabi niya sa akin ngayon lang. Take care, Selena. Don't let other people to hold your body. Akin lang ang katawan mo at magkikita pa tayo. Huling katagang binitawan niya bago ko pabalibag na isinara ang pintuan ng kotse. Hindi ko alam kung gaano siya kaseryoso sa sinasabi niya pero isa lang ang gusto kong gawin ngayon. Iiwasan kong hayop na damo na to dahil masyado siyang mapanganib. Tulala ako naglakad pabalik ng aking kotse at mabilis na binuksan ang pintuan at sumakay. Pagkasakay ko, mabilis ko nang binuhay ang makina at mabilis na pinaarangkada paalis. Sa totoo lang, sobrang naguguluhan ako sa sobrang bilis na mga pangyayari. Pakiramdam ko may malaking bahagi ng pagkatao ko nagbago dahil sa mainit na eksena na naganap sa aming dalawa ni Damon. Shit, Selena, ang tanga-tanga mo talaga. Mahina akong sambit at hindi ko na mapigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nangyari sa akin na hindi ko kontrolado. Lahat ng gusto kong mangyari sa buhay ko ay nakaplano na. Wala din akong ibang lalaking pangarap na makasama ko hindi si George lang. Si George lang at wala nang iba. Anong mangyayari ngayong nakuha si Selena ng lalaking hindi naman niya nobyo? Ano ang gagawin niya kapag nalamang ama ito ni Alina at paano niya pakikiharapan si George ngayong tila pinagtaksilan niya ang nobyo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.